Bismillah sa ngalan ni Allah, mahabagin at mawain. Sa kasalukuyang ito mga kapatid ay ating tatalakayin ang Panginoon na pinaniniwalaan ng mga Muslim na si Allah. Siya lamang nag-iisang tagapaglikha. Kung tutusin natin ang karaniwang mga eksplanasyon sa mga kapatid nating mga hindi mga Muslim, ay sabi nila gaya daw ng itlog. Nang ang itlog daw ay may balat, may puti, yung tinatawag nating yellow. So ang isa lang daw tawag noon itlog. Kung ang tao ay yun ang paniniwala niya na ang balat ay itlog, ang puti ay itlog at ang yellow ay itlog, ay sasabihin ko sa kanya kung siya ay bibili sa akin, bibintahan ko siya lamang ng balat ng itlog dahil sa kanyang paniniwala niya na ang balat din pala ay itlog. So sa akin yung puti, sa akin yung yellow, ibigay ko sa inyo ang balat dahil yun po ay itlog sa inyong eksplanasyon. Hindi po ganun ang eksplanasyon sa mga Muslim. Hindi po isa, dalawa, tatlo, naging isa. Hindi po ganun ang paniniwala sa mga Muslim. Okay. Kung titingnan natin mga kapatid, mula kay Moses, kay Abraham, hanggang kay Jesucristo, ay kailanman kahit si Jesucristo ay hindi siya nagtuturo na ang Diyos ay 1 in 3, 1 in 2, hindi po siya 2 in 1, hindi po palang niskapi mga kaibigan. Kung titingnan natin mga kapatid, kung ang Biblia ay halongkatin natin, kahit babasahin natin sa Marcos 12, versikulo 29, nang si Jesucristo ay tinatanong kung ano ang Diyos, sinasabi ni Jesucristo na ang Diyos o Israel, makinig kayo, Israel, na ang Diyos ay isa, nag-iisa lamang. Hindi po sabihin natin may anak ang Diyos. Kasi kung sasabihin natin ang Diyos ay may anak, ang anak ng pusa ay pusa. Ilan ang pusa ngayon? 2 ng pusa. Ang anak ng aso ay aso. Kung sabihin natin na ang Diyos ay nanganganak, 2 na ang aso, 2 na ang pusa. So, kung ang Diyos ay nanganganak, 2 na ang Diyos. At kung sasabihin naman natin na ang Diyos ang si Jesucristo at ang Espiritu Santo at ang Ama ay isa, yung napako si Jesucristo. Napako ba rin ang Ama? Yung namatay ang anak, namatay ba rin ang Ama at ang Espiritu Santo? Mga kapatid, kung sasabihin lang nating Ama at anak, sa pangalan lang or sa title lang ay hindi na pareho sa titulo. Bakit? Pag sabi nating ama, matanda. Pag sabi nating anak, bata. Kung sasabihin natin na ang Diyos mo ay may Diyos na ama at may Diyos na anak, ibig sabihin, ikaw po ay may 2 Diyos. Diyos na matanda at Diyos na bata. Ang Islam po ay hindi nagtuturo ng ganyan. Ang Islam kung babasahin sa Quran ay nagtuturo. Sa Saint 112 sa Quran, nagtuturo na isa lamang si Allah. Ang Islam lamang sa buong mundo, mula kay Adan hanggang sa ngayon, nagtuturo nga ang Diyos sa Islam, nga si Allah, ay walang kapantay. Kung kayo ay maniniwala na ang Diyos ay lamang mag-isa, balik kayo, hahalongkatin niyo ang Quran, magtatanong kayo sa mga Muslim, dahil ang Islam lamang ang nagtuturo na wala na pong ibang Panginoon, kundi si Allah lamang, nag-iisang Diyos. Sa ngalan ni Allah, mahabagin at mawain. Sa kasalukuyang ito mga kapatid ay ating ipagpapatuloy kung sino si Allah. Sa paniniwala ng Islam, si Allah ay tinatawag na eternal. Ang ibig sabihin ng eternal, walang simulan, walang katapusan. Ibig sabihin na hindi siya namatay dito. Walang kamatayan po ang Panginoon sa Islam na si Allah ay wala po siyang kamatayan. Kailan po siya isinilang? Wala po yun sa paniniwala ng Islam. So balik kung titingnan natin ang Kristyanismo ay si Jesucristo ay isinilang sa panahon na si Maria ay naging mature na. Sa Islam ang tinatawag na samad. Ang ibig sabihin ng samad na hindi samad sa Islam ay hindi siya nangangailangan at hindi siya nagugutom, hindi siya nauuhaw dahil po ang Panginoon ay hindi siya nangangailangan kung ano man ang kanyang nilikha sa mundo ay ito ay mga nilikha niya at hindi niya kinakailangan. Sa sinasabi natin na ang Diyos ay namatay. Sa paniniwalang Christianity, ang Diyos po ay namatay. Sa Islam po ay walang kamatayan ang Diyos. Dahil kung namatay man ang Panginoon, mga kapatid, sabihin natin na si Jesucristo ay isang Diyos at siya ay namatay. Isang oras man, isang araw, kahit sabihin natin isang segundo ay namatay. Anong gagawin po ni Satanas? So sa Islam, pag sabi nating eternal, ang ibig sabihin walang kamatayan na si Jesucristo kahit isang segundo ay hindi siya namatay. Kung sasabihin man natin nga dahil po sa milagro ni Jesucristo, yung mga himala na nilikha ni Jesucristo, nagkakamali po tayo mga kapatid. Dahil kung babasahin po natin ang Biblia, si Jesucristo mismo nagsabi na ang lahat ng mga bagay ay binigay lamang sa Kanya. It's not from my own will, sabi ni Jesucristo, kundi galing sa
kanyang tagapaglikha. Sa Islam, mga kapatid, pagsabi natin na ang Diyos ay walang simulan at walang katapusan, nang ibig sabihin kahit man sa lahat ng bagay na kanyang nilikha ay namamatay, siya ay nanatili na iba sa kanyang mga nilikha. Ang kanyang mga nilikha ay nagugutom, natutulog, nauuhaw, nakalimot. Ito ay katangian ng kanyang mga nilikha. Ito po ay hindi po ito bagay na ating ihahandog sa ating tagapaglikha dahil diyan po sa atin siyang pag-iisip kung sino siya. Kung tayong tao ay hindi natin pwedeng isipin kung sino siya, kundi atin lamang siyang tatanggapin kung sino siya ayon sa kanyang sinasabi. Sinasabi niya siya ay isa, sinasabi niya ay siya ay walang katangian gaya ng mga tao, tatanggapin natin siya. Kikilanin natin ang Panginoon ayon sa kanyang nabanggit sa Quran. Even po sa Biblia ay nababanggit dyan na ang Diyos po ay walang katangian, ay hindi po babae, ay hindi po siya lalaki. Kasi kung sasabihin po natin siyang lalaki, may nagkakapariho po sa kanya. Dahil ang mga tao pong lalaki ay nilikha. So ang paniniwala po sa Islam na ang Diyos ay hindi babae, hindi lalaki, walang simulan, walang katapusan, hindi namatay. So kung kayo maniniwala, mga kapatid, ito po ang Islam. Maraming salamat po sa inyong lahat.